for the fifth time. 1 Peter. 1 Peter 1:17. Kung inyong tinatawagan bilang ama, ang umahatol na walang pagtatangi, ayon sa gawa ng bawat isa, mamuhay kayo na may takot sa panahon ng inyong pagiging bayan. Saan po niyo sa panalangin? Heavenly Father, hallowed be thy name, Lord. Binibigay po namin ang aming paggalang at pasalamat sa inyo dahil hindi po mo kami huli upang kinig kami ng inyong salita. Umaasa po kami sa iyong magagawa. Kayo ang tunay na nakakikilala. Hindi po namin pakikinggan ng inyong salita. Hindi mo po kami ng pangunawa at buksan. Nangyari po ang iyong layunin ngayong umaga. Huli ka namin makilala bilang isang totoong buhay at Diyos. Sa amin ay lumikha at unang nagmahal. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Meron ba yung first timer dito? Para alam mo ba? Ikaw? First timer ka? Oo. Ako may Tagalog. Oo. Now, itong talatang ito, kaya ako tinanong yun. Itong talatang ito ay hindi para sa lahat. Ang talatang ito ay nasa mga tao lamang na talagang tanggap, nakaunawa, or to be exact, ang talatang ito ay sa mga tao na ligtas. Sana ay magmalaki kayo, sabihin na kayo ay iligtas ng Panginoon. Okay? Tingnan nyo kung inyong tinatawagan bilang ama, mahatol ng walang pagtatangi, ayon sa gawa ng bawat isa, mabuhay kayo ng may takot. Yung mangingibang bayan. Now, isang kahulugan ng prayer ay ganito. Prayer is a relationship with God as our Father based on grace. Suwaya po ita. Hindi na yung paswaya kayo. Ang panalangin ay isang relasyon sa Diyos bilang ating Ama base sa Kanyang biyaya. Okay? Kung walang biyaya, wala pong relasyon. Okay? Mamaya, kung loloobin ng Panginoon, isasya ko kayo muli sa salitang hindi lahat ng tao anak ng Diyos. Yung salitang fatherhood of God and the brotherhood of man, that is not in the Bible. Hindi yung Bible, pang tao yun at pang reliyon. Yung sinasabi, universal God, ang Diyos ay ama ng lahat. At tayong lahat ay magkakapatid. Okay? Yun po ay hindi para dyan. Yung salitang father, inyong tinatawagan bilang ama, ang umahatol, walang pagtatangi, ibig sabihin yan, mga tao ito na talagang nakaukol sa Diyos. Hindi para sa lahat. Hindi mo pwedeng tawagin ng Diyos bilang iyong ama kung di kanya anak. Kailangan maintindihan natin na tayo nga ay anak ng Diyos. Ay, mabless kayo po at nakaintindihan nyo po na kayo talaga anak po ng Diyos. Based kaya po understanding. Kailangan po naiintindihan natin yon. Kasi po, blessing po yon sa ating lahat. Gusto ko makita natin yon. So, prayer is a relationship with God
as our Father based on grace. Okay? Now, yung salitang tinatawagan, yung Ama, yung nakasulat dyan, sabi ko sa inyo, is a synonym for prayer. Magkasing kahulugan yan ng panalangin. Okay? Yung silat ng tinatawagan at yung pagtawag sa Ama, yan po ay panalangin sa isang naiintindihan natin. Okay? Na ibig sabihin nun, ang mga totoong anak ng Diyos, yung mga nakakilala sa Diyos, ay mga taong nabubuhay. Alam po nyo, ang tinutukoy dyan, hindi lamang po yung nag-pray ka kasi nagpanik ka. Nag-pray ka kasi nag-collapse business mo, nag-pray ka dahil may sakit ka. Hindi lang po yun. Hindi ang panalangin dyan ay panalangin, yun ang buhay mo. Diba? Mamangan kayong nasiyag doon. Yes. May minum kondonom. Yes. Mangis na kayo. Yes. Kaya spiritual buing panalangin, normal na hindi Kristiyano. Kaya dati po niyang ako Christian. Mag-pray ko kayong ginupot ang Pasko. Yan. Ano? O kaya yung mahal na araw, o kaya nagkaroon ako ng problema. Tatawag ako noon. Pero iba yan. Yan, makikita ninyo, imbito ka na ng Christian, yung kuryente yan, pakatao na, meron yan taong bilang kayang impact. So, prayer life, ang tinutukoy yan, kasama yan, kaya nga ang ating title, meron po ba tayo? Naalala po ba nila yung ating title? Ilagay mo Janessa. Okay, bahagi yan ng ating, na-5 na tayo, di ba? The need of holy fear. Now, the need of holy fear. Nalayan tayo itong text baka tayo, hindi nyo rin yan. Okay? Importante yun. Okay? Tingnan natin yung text. Okay. Ano yung sinasabi ng text? Kung inyong tinatawagan bilang Ama, ang hatol ng walang pagtatangi ayon sa gawa ng bawat isa. Okay, now, nandiyan po dito, salitang mamuhay kayo ng may takot panahon ng inyong pagiging bayan. Ano ibig sabihin ng mamuhay? Meaning, apply you can be. Nung naiintindihan nyo na hindi kayo inaos ng Diyos, kung naiintindihan ninyo na kayo ipinanganak ng Diyos, kung naiintindihan ninyo na kayo anak ng Diyos, mamuhay. Ay apply tamo mo yung gawa ng Diyos kay biyata mo kung naiintindihan tamo at suke ka tamo. Okay? Dahil sa ako'y anak ng Diyos, tatawag ako sa Kanya lagi. Magdidepende ako sa Kanya. Dahil sa ako'y anak ng Diyos. Notice, notice. Hindi tayo magiging anak ng Diyos dahil sa ating gagawin. Kundi dahil sa tayo naging anak ng Diyos, yun ang grace, yun ang biyaya. Dahil sa anak ako ng Diyos, dahil sa ginawa ng Diyos sa akin, mamumuhay ako sa ano? Nanalangin. Habang ako'y nangingibang bayan. Nanging po rin siya nangingibang bayan, Ken. Remember, my friend, kung panging kasulatan, ang Kristiyanong tuto, dayuhan niya kay ato. Okay? Ang tawag ng Kristiyano sa atin, citizens of heaven, tayo ay mga pilgrim sojourners sa mundong ito, naglalakbay lang pansamantala. O rin pagbulay-bulayin nyo kayo. Although tayo nasa mundo, pero sabi ng Bible, tayo tinawag ng Diyos para sa Kanya. This is not our home, this is not our age. Tayo panahon nini. That's why yung Kristiyano, nagkasakit tapo. Puro tayo salita ng langit, puro tayo salita ng kaligtasan, puro tayo salita ng kaginawaan, ng spiritual. Bakit tayo nasa lupa? Kasama ba tayo sa mga naghihirap? Hindi natin panahon. Wala pa yung tinatawag na glory. Wala pa yung perfection. Wala pa yung ultimate salvation. Kaya tayo, dugo, pawis, dugo at laman. Mamatay pa rin tayo, nagkakamali. Minsan sumasablay sa buhay, nagkakasakit. Why? This is not our age.
This is not our home. Kasi dayuhan tayo. Ibang bayan tayo. Daigdig na ito. Naintindihan yun? Na kung hindi nyo naintindihan, kayo, Christian. Oh. Kayo mga kanaro. Of course, sometimes truth hurts. But the truth will set you free. In katutuan, minsan makapanasakit. Kaya kayong totoo, nung Christian ka, this is not your home. May totoong addressing yan to. At in Bible, nagsalita yan tungkol yan. Bakit po? Kasi po, yung pila sa prayer, ngayon po hindi. Kung mag-pray ka, magduda ka kay Diyos. Kung mag-pray ka, mo sa ibalabanak na ka ni Diyos kasi hindi natin naintindihan yung salitang kaibahan ng mga bayan, tao ng Diyos. Kasi nga, mabubuhay tayo sa panalangin eh. Meron tayong hinihiling. Nagdidepende tayo sa Diyos. Wala naintindihan natin, Lord. You're my God, you're my Father, I'm your child. Ako isang tinawag mo, ako isang ibinukod mo. Kaya ako yung nagpipray. Ngayon, kung halimbawa dito sa lupa, dayuhan tayo, lalakbay lamang bilang Christian, asan ba ang totoong tirahan natin? Ayaw nyo? Hindi Switzerland, ha? Hindi Europe. Okay? Alalo keng kalingking ang hanggang pamasanding ang bansa na yan. Yung destinasyon ng tao po, abe na nang gino. Pangako yan. Hindi makadroga, oh, pare, heaven. Wow, pare, heaven. Hindi mo. Ito, totoong address, totoong lugar, totoong tahanan, totoong langit na inihanda ng Diyos sa lahat ng kanyang tinawag. Prominent ang Bible dyan. Sinasabi niya, tayong lahat ay pansamantalang lalakbay sa mundo. Ito. Yung karinyawari mong tingnan na kung ngayon talagang balayan. Ito po eh. Okay? Hindi pa ngayon. Kaya nga, habang kayo nangingibang bayan, kininig. Ibig bang sabihin, kakausapin lamang natin ang Diyos kapag nasa langit na? No, my friend. Kailangan po atin tayong contact kanya. Anong contact tayo? Prayer. Naintindihan niyo? Wala pa ako sa langit. Nasaan ang Diyos? Paano ako magkakaroon ng communication sa Diyos? Bali naman yung panahon tayo yun, using communication. Ang kalagmay communication yan, yung gadget. Kaya yung panahon na itik ang technology, ala nang malawot, ala nang maluwat. Balik mo yung panahon, nangyayat ang pinuno. Yan din, mete, akin mo lang mabiyal ang technology. Hindi ba kayo na mamamangha sa technology? Communication, yan yung panahon niya. Dati yung bayo po kayo di. Okay. Kung ating kamburi, matakawasan Fernando, matakawat ka Mexico, matakawat ka Guagua, yung communication. Yan eh, kanya-kanya lang. Laki sa layaw. Niya matawad na rin daw yan eh. Daw yan, isang-sangat lang yung tamad. Inusakin kaya na pumagatin. Ngayon, ganyan ka magluto, walang pasali na nga, matamad na rin daw ngayon. Yung nangyari, kiltigan niya. Hindi niya kukwento yung hindi ni Noel. Ating sa ganyan, pakisabihin niya, buklat sa salam. Marine na ako, yung balo. Nangyari, ako gusto masang bayo, kaya tara mamasa eh. Minsan tamad yan. Yung isipan nyo, mag-grow ko yan. Kaya mo marokan yan. Hindi ko minamasama yan. Hindi magaan eh, para sa kaya ako nahihirapan eh. Gali naman, hindi ka sakit. Pero dyan ang technology, kaya sumulong yung iglesia. Itong inigelo yung ginagawa. Puri mo sabihin, mga sanding tagamit, yung tao, makakilala kay Diyos. No way, my friend. Pero okay ba technology? Yes, meron na yan kami sa mahal ba kong YouTube. 1906, mabiyan na pa kahit ko lang. Hindi nila alam, pinapanood ko sila. May minsan tayong album mo kayong YouTube, may tanungan, pero mabiyan na. Technology yun. Meron akong pamilya na sa abroad. Hindi, masyadong kami. So, pasalubong mo, nang mo, pasalubong mo.
So, ginagamit natin, ina-appreciate natin yan. Pero ang tanong po ito, nabago ka ba? Nasatisfy ka ba? Of course not. Sabi ng Bible, ang Bible doon, nagsasabi, sa huling panahon, lalo pang tataas ang kaalaman ng tao. Kaya nagtok ng innovation. Atin lang ating invento. Sinasabi ko lamang sa puntong ito yun. Yung sikreto KMB, lalo naging spiritual. Hindi po pag maragog kaya sabihan kaya kayo, yung sikreto, agyan kayo kasal. Ang pinakasikreto, alam niyo ba kung ano? Not good preaching, hindi yung organization, magagaling na rin leader, that basta lang mag-organize, yung sikreto. Sikreto. John minsan ang isinasantabi ng believer at ng mga leaders ilang pastor. Yung sikreto, yung Diyos, yung galo. Pero yung pagalo yung Diyos, istuwi namin ang langit. Bakit? Ang hirap i-move ng puso ng tao, alang makagawa kaya tao, nagawat ng spiritual. Walang makakagawa ng tao na siya maliligtas mo. Kahit anong gawin nating technique, kahit anong gawin nating sipag, without God's intervention or God's help, wala kang magawa. Please, buklat tayong Bible lang. Ganyan yung sabihan ng Jesus Christ in Luke 18. Familiar kayo ngayon eh. Pero yun yung sikreto. Ano man yung problema yun? Ngayon kasalukuyan, hindi ko alam. Christian man kayo o hindi kayo Christian, pero ito yung key. Ito yung key. Ito yung susi. Ano yun? Well, ito yun, no? Luke 18:1. Okay. Ang talinaga sa isang makulit na balot. Ano yun? 1. At isinalaysay ni Jesus sa kanila. Pag sinabing sa kanila, tatandaan niyo ito ha, hindi lahat ng tao yan. Hindi yan ay mga disipulo o believers o mananampalataya. Sa kanila. Di bilang kay sarili mo yan. Okay? Now, pag sinabi ni Jesus Christ, sabihin kayo period, no? Istungi ka lang siyang migsalita, ala na mamangas kita. Eh, pag sinabi ni Christ, final na yan. Kasi si Christ yan eh. Ano sinabi ni Christ tungkol sa prayer? Ang panalangin, hindi yung magrosaryo ka, mamaus ka, ang panalangin, meron siyang sistema. Eliya, meron siyang sistema, meron siyang puso. Ano yun? Isinalaysay ni Jesus sa kanila na ang isang talinhaga. Ano yun? Kung paano sila'y dapat laging manalangin at huwag 1, 2, 5. Mangina ako spiritual, limbawa ngayon kasulukuyan, dito kayo, ang Kristyano kayo, ako kasi manalangin. Pastor, nag-pray ko po, pero walang dindang. Saguli, magkamali Diyos. Ang Diyos ay sumasagot at tumutugon ng panalangin kapag tayo ayos. Dapat kilala tayong Diyos. Dahil hanggang daw, mag-anilangan ng Diyos. Including me, kita mo man, hindi, natural, minsan ang tayo nagdududa sa ating ginagawa. May Diyos nga o wala. Lahat tayo. Pero kasalanan ba ang mag-anilangan at magduda? Of course. Yung pa magduda, ba't yan demonyo? Gusto magduda, kaluguran na ako ng Gino, pagpalayan na ako ng Gino kaya, yung Gino kaya gaya, yung Gino kaya sagutan na, yung Gino kaya sobrang yung problema ko. Gusto ng isipan mo, sinik ka o, hindi lang ako kapag-asa, iyan ang demonyo ito.
Sabihin mo ngayon, napungagak, tao po. Sabihin mo kung tao ka, mahina ka. That's sin. That's sin. Ang Panginoon ay hindi siya pinagdududahan. Supposed to be. That's why Jesus Christ, lagi na sabihin, potang aganin lang, have faith in God. Have faith. Baka lalo kang makapanalangin, makapagpatuloy kang mag-pray nung alinlangan ka, kasigurado kayong agod mo kayong Diyos. So, ang sabi ni Jesus Christ, ang aking mga alagad, ito ang kanilang magiging buhay. Ano yung kasunod? Kasunod man lumaypay. Hindi rin nasa dyan yan. Tiyak kang man lumaypay, gusto nga mag-pray. Halimbawa, pakalukluk mo kayan. Empty ko kaya spiritual life, the power? O, may nana ka naman. Kapag ito, eto mo gawain diyan, hindi tayo makakapagpatuloy sa buhay without God. Kailangan tayong kayanin Diyos kay Diyan. Kayabang mo naman, nung agyo hindi. Kayabang mo naman, nung agyo na iligtas sa sarili mo. Yabang mo, kung paano mo kaya gana-gana. Kayabang mo naman, tao ka. Nung halimbawa, yung diyan mo spiritual, agyo mo lumakad, na may kayagin Diyos. Halimbawa, yung iglesia, hindi alam mag-pray. Agyang natin yung mag-organize, agyang natin yung mag-pray. Alang malyari kailangan mo isto yan natin diyan sa pray. Walang magbabago sa atin, wala sa atin matatransform, wala sa atin magbubunga, hindi kasama natin. Kaya nga sinabi diyan, lagi kayong mag-pray. Ayan ang sikreto. Okay, handa kayo sikreto. Bisa ka lang spiritual, pray. Pag-pray mo rin kapatid mo, pag-pray mo rin mo. Kaya ka mag-criticize masyado. Kaya ka masyadong manyanayag na anong milagro. Yung success, yung tagumpay sa lahat ng bagay ay nanggagaling sa Masabi, gusto namin maging spiritual yung church, gusto namin magmahalan kami, gusto namin maging masipag lahat. Muna sa lahat. It's the secret. Cynical tayo na ngayon yung panahon ito, makasura na yan ang gobyerno. Saan siya yung gobyerno? Agyang nilulukok kaya saan siya yan? Cynical daw. Lalo yung pag-asing Pilipinas. Nung lalawin mo rin daw. Walang matino Ating matino. Sa inig kayo, alam pag-asin balik, wala na yung pag-asin dem, wala na yung pag-asin bansami, lalo na kayong bansa, kakit mo. Pakaili ko. Kapilambahan mo, unity team, ano na politika. Puwersa niya, Abelo. Ngayon yung papatay. Sabi ko kaya yun, ang dahil pang lalabas na baho, ginagawa. Ano sila niyan? Gawa na ng Diyos yan. I-expose ng anong gino'n pamakarino ng rin tao. Ngayon, isipan mo, tao ka mo. Lord, mag-pray ko kang pansa. Hindi pa pag-asip mo tayo. Manakaw lang. Hindi ko sinasabing walang matino, pero ating tampay mo na yung matino politiko. Kailangan record. Ngayon ko lang, sinig ka. Sinig kayo. Sabi ngayon, wala nang hope. Atin. Kasi istong yung pag-asa, liyaw mo na hindi mo, nakasumbulong. Kung pagtilignan mo yung bansa natin, maraming pag-asa, agyang nilukluk. Pero magaling na dami presidente, iikit tayo kaya panahon ni. Brilliant na ito na yan. Muntok talaga yung utak na ito. Kaya panahon niya, ako pa. Pero ano kanina dito rin bansa? Atakman tayong artista, atakman tayong militar. Atakman tayo simple. Si Korea ay housewife. Hanggang yan, panahon na ito. Yung Pilipino, maging cynical na kaya. Sabi sabihin, mag-vote, pare-pareho na rin. Huwag naman ganun, bossing. Kasi, yung Diyos, laging ating pag-asa. Hindi niyo pang pag-asa yung church sa inyo? Ating ko pang pag-asa. Saka na magsalita ni mo sa anak yung Christian life ko. Kapag kumetok, yan yung kumagaling na. Yan yung tatamad. Si friend ko rin nasabihan dito, is that every day, hindi mo panalangin.
gustong maniwala kay Diyos, ulitin mo rin sabihin na huwag sila, lagi silang manalangin at huwag manlubaybay. Anong ibig sabihin yan? Keep on praying. Keep on praying. Keep on praying. Have your faith, hope in God. Keep on praying. Keep on praying. I-bless na yung kinindi ako, i-bless na yung church, i-bless na rin leaders. Pag-raising kilo, i-bless na yung church, i-bless na ako ng gini, i-bless na yung church. As long as na yung Diyos, yung asahan niya, i-bless na yung ginong church, i-bless na ako ng gino. Aliyah, yung kakakit ko negative, hindi, i-bless, ewan ko nang mag-pray. That's it. That's faith. Kasi my friend, failure in faith is failure in life. Kapag in faith mo, may epekto niya, yung relasyon mo kay Diyos, at tinok lang ka, ano na yung demonyo kanita ako, tapos kimbandera ko may sambot na ka. Wala rin pastor. Agyan ka rin pastor, masira ka mo ito. Karakalabalita namin yan. Pastor, mga sasabler, mga sabit. Ngayon, maging cynical ka, marisagan ka talaga. Wala kang pag-asa. Agyan ka rin ka muna. Ayun, church. What? But looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Keep on praying. Keep on praying. Kasi ang isang imburino ng Diablo, yung ma-discourage na, ma-disappoint na mo, imburino ng demonyo, minatalo, manlupay-pay ka mo. Kaya ito lang ka mag-pray at magbabaya ko yung Spirit. So, sabihan na yan, keep on praying. Do you pray? Lalo mo yung sigurado, pag-pray mo rin mga ina. Pag-pray mo rin, paligtas. Pag-pray mo rin ang magbabay. Pag-pray mo rin Kristiyano, professing na pero yung natuto. Pag-pray mo rin ito. Pag-pray mo yung gagawin. Pag-pray mo rin masakit, pag-yutusan na. Pag-pray mo, subukan mo ito. Pag-pray mo yung Marcos. Pag-pray mo yung Duterte. Pag-pray mo rin. Pag-pray mo rin Sandor. Pag-pray mo yung Pastor. Pag-pray mo lang. You pray for them. You pray. Yan, pag-pray mo yung Pastor. Pag-pray mo yung church. Ano yung problema? You pray for them. Kahit ko po rin nga libagin mo, yan po ang Indian salita, you pray for them. Alata kasi nga, gawa. Magdependita mo talaga kay Diyos. If I may quote it right, ano ba kanyang, ito nga genius, kanino na paano nga St. Augustine. Niya tayo kaluba, brilliant siya na, pero hindi siya natin na agree. Ano nga sabi mo sa Lisa Gayo? Anong St. Augustine? Liwan yung St. Augustine na tatas na ng Katoliko. St. Augustine na talagang maging mananampalataya. Hindi kayang sinabi at sana mabiyasa tayo kasi giant na rin. Iganti lang yung kasalpantayan. Pray, ano ba kanyang St. Augustine? Pray as though everything depended on God. First. Second. Work as though everything depended on you. Ikuha po. Yung Kristiyano, mag-obra. Awan mo na yung mag-obra. Kaya naman ito mag-pray ka, mag-obra ka. Yung Kristiyano, ang tini, bisa kang mag-rock yung salpantayanan. Every bisa kang masenso, gawin yung kayang kasalpantayan. Pray na kilala yung Ginoo, my friend. Meditate the word of God every day. Pray every day. Iwasan mo yung kasalanan. Iwasan mo yung laman. Watch and pray. Bandan mo yung kayang sarili. Bandan mo yung kayang time. Bandan mo yung diyan mo. Gawin mo yung gangagyo mo. And yet, sa lahat ng iyong ginagawa ay magdepende ka sa Diyos. Then, gawin mo yung sasabihan ko kaya kayo nung ito. Yung secret to prayer. Okay mo mag-organize. Okay mo, amo ka na kala project, amo ka na kala technique, agagawan. Alala ka na silbren, gusto nga mo mabiyasa with pray. Doon tayo sabihan ng Paul. Ini Paul, batikan niya yun season Kenyan prayer mo rin yun Pero yung sabihan, simple, very popular in 4:6 na Philippians. Word of God na rin. It's supposed to be applied na. Mapakat hindi, mapakabayad. Ngayon, sa very sikreto, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay
Hindi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahiling. Diyos. Diba? Kadabol ko problema, Ginoo, pasalamat ka. Lord, ang ay solusyon. Kamay ko na problema. Yung sikreto niya, yan ang may pasalamat ng Diyos. Eh kung magawa, may ako. Yatin ka rin naman na rin faith. As you worship and praise God, you will be transformed. Bali yung prayer, imbabaywanan ginawa, liwangan ng circumstansya, ikang babaywanan. The purpose of prayer is not to change your external circumstances, but to change you. Prayer does not change God, but it changes me. Ikaw kaya po, yung prayer, totoo, sasagot siya gino, pero yung muna concern ng gino, baywanan ng puso. So, kasakit ng sabihan niyan, kung anong mabuli sa tingnan mong bagay, agyang makataning kang yan, kababalisan niyan. Agyang masakit ka, agyang nanong problema mo, kayang pinansyal, kayang asawa, higit king kay gana-gana, ka mababaliso. Muli na sabihan niyan, at sabihan, yung sekreto yan namin. Hindi sa lahat ng bagay, ikaw ay manalangin. Yan, sabihan yung ibalik kaya kako kanyan. So, tao-tao mo po, dito po makagawa kanyan. Kaya akin lulubin. Maning gawang ko? In everything, give thanks. Amo kasakiting magpasalamat po ang bangag kayang problema. Kasakitan na sa ko. O, may tena ka kayo, yan ang mga pagpre, yan ang mga ganito. Pwede mo rinari yan. Ano gawang ko? Worship. Lord, you are worthy. You are perfect. Concerned ka po ka na, ikay Diyos ko. Inawas mo ko. Kilala mo ko. Kilala mo yung hanggang na anong sitwasyon ko yung kaya ganang is God. So, kang mababalisa kay nanuman. Uy, makalano, tao ko mo po nung mababalisa ko. My friend, that's sin. Yan ang sinabi ng Bible. King taong adwa, akala, pabago-bago isip, kaya tanggap nanuman. Why? Why? Huling indala na ni Diyos is faith. Yun lang. Kung gusto natin maranasan yung hipo ng makapangyarihan, kailangan tayong maniwala sa Kanya. Kung makala niyang ma-develop yung pamaniwala ko, relasyon cultivate yung faith. Huwag mong gugutumin ng iyong pananampalataya. Emo apabren kening Bible reading ang Bible meditation. Emo apabren yung makikiramdam kayong Word of God, yung mag-pray. Bakit? Maging malnourished faith mo, listening faith mo, ibagsak yun. Kaya pining demonyo ito. Kaya pining Jesus Christ, sabi na kang Peter, pag-pray ko, ligligaan na ka ng demonyo na, pero pag-pray ko kami bagsakan na. Pag-pray king faith mo. Pwede ba? Yung faith mo yan may kukultivate? Kailangan niyang re-renew. Ngayon, used to pepper, hinayaan mong kainin ka ng iyong sabihin natin, tampo. Kasi yung panahon tao, nagtampo lang kayo Diyos. Pag hinayaan mo yan, talagang malulugmok ka. Kaya mag-start in backsliding. Naging tamad ka, na nakamamasa, na nakamag-pray, na nakamagpasalamat. Kaya hindi pa ba pananayin mo na, hindi ka na rin mag-a-attend doon. So, my friend, kaya kailangan tang magdepende kay Diyos. The job of every Christian is pray, plain and simple. Uri-uri itong kita, yung tungkulin na ng Kristiyano, yung mag-pray, magdepende yan kay Diyos. Plain and simple. Kasi Kristiyano tayo, ay may kahalagay ito kasi sabihin kay yung susi. Pero, sa lahat ng bagay ay nalangin. Sipit, nilalako ta pag-asa kay namin.
Niligtas na pa kaya rin pamilya ko? Niligtas na pa kaya asawa ko? Sabihan na yung Bible, keep on. Keep on. Pray. Ngayon, why pray? Siguro, nakala ko sinabi, sabi nga, bakit kailangan mo na? Pero yan yung sabihan kayo, yung tao nga mag-pray, alayan Diyos. Ninumang ating Diyos at kilala ng Diyos na kausani. Hindi lang kapag emergency, hindi tinatawagan niya at nagpapasalamat sa kanya. Diyos. Kaya nga pag may Diyos ka, tinatawagan mo siya dahil may relasyon sa kanya. Kaya sabi ko sa inyo, prayer is a relationship with God as our Father based on grace. Now, why pray? Okay. Huwaiwasan kayo ni expound kung bagay hindi pala. Okay. Ano ba ang ginagawa ng tao kapag siya nag-pray? Mga tanong. Ano ginagawa ng tao kapag siya nag-pray? Why pray? Okay? Umikot lang tayo dyan. Okay. Napag-isip-isip mo na ba sa buhay kung bakit ka naging tao at nandito sa mundo? Pag-isip mo na ba yun? Siyempre, taburing isipan yan. Pag tao ko, mukha rin ba? Maning gawin ko, hanggang kanya ito. Well, sana nung alang eternity, kaya niya nakabisip. Kung ano yung kaiban na niya, at eternity ito. Sana nung imbiye mo, kasi fertilizer ka mo, yung katawan mo yun, kaya kaya gabon, fertilizer ka mo nga, ka maglagu-lagu din. Kaya ka maglakas-lakas, kaya ka mamayabang, kaya ka magbiyasa-biyasa, kaya kita mo ang tao, kaya Presidente Trump, kaya ninuman din. Lahat tayo ay uuwi sa gabon. Ito. Base, kailangan din dyan. Yung tao, kaya kayong gabon. Okay. Now, kung ang tao pupunta lang sa lupa pagkamatay niya, of course, di ala yung meaning niya. Nakamagsikap. Nakamagaral. Muntakalin pala kayong gabon Kaya nakamagsikap. Kasi pansamantala ka niya. Nakamagsikap. Nakamangarap. Huwag ka nang mangarap ng ganira. Kasi, walang meaning kasi lahat tayo ay aksidente na. Pupunta lang tayo sa lupa. Nakikinig ba kayo? Nabat ako na rito. Okay. Sabi ng Bible, kaya ako sinasabi yung Bible, ang Bible, revelation. Hindi siya invento ng tao. Ang Bible ay kapahayagang binuksan sa atin ng Diyos ang kanyang salita kung ano ang totoo sa iyo at sa Diyos ngayon at sa susunod na buhay. Meron daw susunod na buhay. At yung buhay na yon ay tinatawag ng Bible na blissful, glorious life. Nangangarap ko talaga, pumunta ako kay Metro Malugas, sana, lugar, yan ako tumuha, yan ako mina, yan ako may kasakit, yan ako may takutan, yan ako mate, yan ako magkasakit. Ating bang lugar ang dida? Ating? Kaya bayigit kayong mata mo, pero sasabihan na yung banal na libro. Merong eternity. Nakuha niyo? Ibig sabihin, merong buhay na walang patid, walang kamatayan, walang katapusan, merong darating na buhay na gano'n. Ating totoong paraiso. Ano ba yung paraiso, Kenny? O yung paraiso ayon, paraiso yung wari niya. Paraiso yung lagyo, pero paraiso yun O, lagyo yan. Pero meron man totoong paraiso, paradise. Yes! Doon nakatira ng Diyos. Doon nakatira ng mga holy angels. Doon, alang kalendaryo ka rin, alang ospital ka rin, alang kulungan ka rin. Alang mamurahid ka rin, alang maglaran ka rin. Ngayon ba na ulit, sabi kaya ka makapagtiwala, kanino, maglaran lang din tao. Toxic na, alas yung sasabihin, toxic. Ngayon, merong isang lugar na kahit walang pwedeng pumasok na karamihan. Ang punto, ito yon. Bakit ako narito? Okay. Pag ito, nasagot mo sa buhay, ito na yung buhay. Huwag sanang manintisan mo, sabi ko din kayo ko dito, kaya malungkot dili, kaya mo dagang, itang
nasa mundo ka, pero nanimintisan mo kung bakit ka nasa mundo. Hindi ka narito upang kumain, hindi ka narito upang magtrabaho, hindi ka narito upang mag-asawa, magpamilya, at pagkatapos mamatay. Hindi yun ang purpose ng buhay mo. Hindi yun ang disenyo ng buhay mo. See, now, bakit ako narito? Of course, ang makakasagot lang yan, ang lumikha sa'yo. Meron bang creator? Of course. Ba't ka nandyan? Meron bang manilikha? Yes. Kaya pinagawa ko mata, ating ko nga, ating ko mas, makadesenyo yung tao ko, ating designer yung Diyos. May gumawa sa'yo. Now, wala ko po, sali kang TV, sali kang washing machine, atin lang manual din. Nagpakaunawa, para gamit na yung washing machine mo talaga, itang manual. Dahil yun ang ang tao may gumawa sa kanya, at ang gumawa sa kanya, sabi ng Bible, ay ang dakilang manilikha. Ang tawag sa kanya ay Yahweh. Ang tawag sa kanya ay Diyos. Ang Diyos, ang Bible, at the beginning God created the earth. Siya lumikha sa atin. Now, ano ang purpose kung bakit narito ka? Well, malinaw yun sa Bible. Alam niyo ba, the ultimate reason, according to the Bible, bakit ka nilikha? Alam mo ba, ultimate reason? Sabi ng Bible, the ultimate reason, ang pinakasuntulang dahilan kung bakit ka nilikha, yun. Basahin nyo Acts 17, 24 to 31, nandyan yan. Nilikha niya ang lahat ng tao, lahat ng kinapal, lahat ng kulay, lahat ng tao, lahat ng mapa, lahat ng bansa upang hanapin siya. Nanigutan na kayo. King Diyos ba manaog sa kanyang tao? Hindi yun. Halimbawa, sabi mo ganyan, layo sa akin ng Diyos, parang hindi ko makapaan Diyos parang inaano ko siya. Hindi ang Diyos ang malayo sa iyo, ikaw ang malayo sa Kanya. Ah, really? Yes. Sapagkat ayon sa Bible, hindi really, basta niya 17. Malaw ting Diyos kaya katamo. Meaning malaw. Yung tao. Bakit? Of course, yung sin. Ang sabihin ng Diyos, malaw siya. Otherwise, sisyan may ginukendihan mo. Ako susuban, pabren na, kung nakanyo, naning malinyari, kaya ito, nadawin tamo ito. Pero yung Diyos, malaw kaya tao. Isasabihan ng Bible, tao, yung malaw kaya Diyos. Paano kung maramdaman na ang Diyos ay malapit sa akin? Maging katulad mo siya. Magpakabandal ka lang, mga pinigyan. Iwasan mo yung sanlibutan, iwasan mo yung kasalanan, magpakabandal ka. Maging katulad ka ng Panginoon. Sundin mo siya, makikita mo ng Diyos ay malapit sa iyo. Malapit ka rin sa Kanya. Nearness is likeness. Kang kalimutan, nearness, kung gusto mo ng Diyos, ma-feel mo na si malapit sa iyo, maging katulad mo siya. Kauri. Ang Diyos ay totoo ka rin. Ang Diyos, spiritual ka rin. That's the point. Basa niya Isaiah 43:7. Ang sabi niya doon, ilikha ko sila para sa aking kalwalhatian. Inanyuan ko sila, hinubog ko sila. Yung tao, folks, ladies and gentlemen, bring ko sa dyan kaya kayo. Kaya mag-exist in Diyos para kaya ka. We exist for Him, not He for us. Ikaw in Diyos, Diyos para kaya ka, ika para kaya ka. Maliwa ito. Ulitin ko. Hindi ka nandyan, hindi ang Diyos ay Diyos para sa iyo. Ikaw ay para sa Diyos. Kaya lumikha sa iyo. That's why, kaya nga, kaya nga ka, Diyos yun. Pero nung Diyos, alayo kaya ka, ko. Di ba sabi ni Jesus Christ, hinahanap ng Ama ang tunay na mananampahan. Ang Diyos ay Espiritu. Lahat ng sasamba sa Kanya ay sa Espiritu at sa katotohanan. John 4:24. O sabi ko yung tao pala sa Diyos, yung problema ng tao, puso mata. May akakit. Ano yung puso mo, boy? This why, ang Panginoon kapag nagpakilala sa tao, ang unang-unang binabago niya, hindi yung kanyang mata. Hindi yung kanyang puso. Yung problema ng tao is heart. The heart.
Malawot yung Diyos. Malawot siya yung puso. Naalala niyo si Jesus Christ. Sasabihin yung mga reliyosong tao ng panahon na yun. Then tao at hindi ready yun. Kaya mga relasyon ng Diyos. Ano sinabi ni Jesus Christ? Oh boy, these people honor me with their lips, but their hearts far away from me. Nasaan yan, Matthew 15? Ang mga taong ito'y iginagalang ko. In religion, halos kay ganagana, lip service, mere formality. Kahit mo, lukulok na rin tao, naman masyadong makiramdam, kanya-kanya lang. Pero ang unawaan, walang Diyos. Naman totoo. Sometimes, that's why kami pinto si religion tao, malawang yung religion tao. Si rin tao. Yung puso na rin tao. So, ikaw ay po yan eh. Why? Kailangan tayong mag-pray. Because to pray is to worship. At muna tayo. Pwede mo bang ilagay yung awaiting hallelujah to the Lamb? Kasi may kaugnayan yun sa ating message. Kasi nyo rito, hallelujah to the Lamb, meron yata rito. We are your people, redeemed by the blood. We are your children, cleansed by the blood. Ang awiting ito talagang pang-Kristiyano. Okay? At sana maglaman natin yan. Panginoon, bansa mo kami, inubos mo kami, tinamo mo kami. Nagpapasalamat at nag-pray sa iyo. Meron ba tayong lyrics? Okay. May accompaniment ba? Ano ba key nito? Anong key?